Marcos Kabanata 6 hanggang 10. Tagalog Bible Reading with Audio. Marcos Kabanata 6, MBB. Lumabas si Jesus at pumasok sa kanyang sariling bayan, at sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Tabor. Nang dumating ang araw ng Sabado, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Maraming nakarinig sa kanya ang namangha at nagsabi, "Saan kaya nagmula ang lalaking ito ng ganitong kaalaman? At paano nagagawa niya ang ganitong mga kapangyarihan?" 3. Hindi ba siya ang karpintero, anak ni Maria, kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? At hindi ba narito rin ang kanyang mga kapatid na babae? At naguluhan sila at na-offend sa kanya. Chapto. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang isang propeta ay walang pagpaparangal, maliban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang mga kamag-anak at sa kanyang sariling bahay." Kaya't doon ay hindi siya nakagawa ng maraming himala, maliban sa pagpapagaling ng iilang may sakit sa pamamagitan ng pagpahid ng kanyang mga kamay sa kanila. Aiks namangha si Jesus sa kanilang kawalan ng pananampalataya, at naglibot siya sa mga nayon na nagtuturo. Nayata tinawag niya ang 12 at sinimulang ipadala sila ng 2-2, at binigyan sila ng kapangyarihan laban sa mga masamang espiritu. 8. At iniutos niya sa kanila na huwag silang magdala ng kahit ano sa kanilang paglalakbay, kundi isang tungkod lamang. Huwag ng supot, tinapay, o salapi sa kanilang pitaka. 9. Magsuot lamang ng sandalyas at huwag magsuot ng 2 balabal. 10. Sinabi niya sa kanila, "Kung saan man kayo pumasok sa isang bahay, doon manatili hanggang sa umalis kayo mula sa lugar na iyon." 11. Kung hindi kayo tatanggapin o pakinggan, kapag umalis kayo, alugin ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang patotoo laban sa kanila. 12. Lumabas sila at nangaral na dapat magsisi ang mga tao. 13. Pinalayas nila ang maraming demonyo, pinahiran ng langis ang maraming may sakit at pinagaling sila. 14. Narinig ni Haring Herodes ang tungkol sa kanya, dahil kumalat ang kanyang pangalan, at sinabi niya, "Si Juan Bautista ba ang nabuhay muli? Kaya't may ginagawa siyang mga kahangahangang gawa." 15. Ang iba naman ay nagsabi, "Si Elias siya," ang iba pa, "Isang propeta," o katulad ng isa sa mga propeta. Sasasing ngunit nang marinig ito ni Herodes, sinabi niya, "Si Juan na pinatay ko ay nabuhay muli." 17. Sapagkat si Herodes mismo ang nagpadakip kay Juan at ikinulong dahil kay Herodias, asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. 18. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, "Hindi mo dapat kasal ang asawa ng iyong kapatid." 19. Kaya't nagalit si Herodias kay Juan at nais siyang patayin, ngunit hindi niya magawa. 20. Nang malaman ni Herodes ang lahat ng ito, siya ay natakot kay Juan, sapagkat siya ay isang taong matuwid at banal. Pinakinggan niya si Juan nang may paggalang at ginawa ang marami sa kanyang sinabi. 21. Nang dumating ang pagkakataon sa kaarawan ni Herodes, nagdaos siya ng salu-salo sa mga pinuno at opisyal ng Galilea. 22. Pumasok ang anak ni Herodias at sumayaw, kaya nagustuhan siya ni Herodes at ng mga kasama niya. 23. Sinabi ng hari sa dalaga, "Humiling ka at ibibigay ko sa iyo." Jojuwartiyar nang siya'y tanungin ng ina niya, sinabi ng dalaga, "Hilingin mo sa akin ang ulo ni Juan Bautista." 25. Agad siyang humiling sa hari, "Ibigay mo sa akin ngayon sa isang plato ang ulo ni Juan Bautista." 20. Nalungkot si Herodes, ngunit dahil sa kanyang panata at sa harap ng mga kasama niya, hindi niya matanggihan ang hiling. 27. Kaya agad niyang ipinadala ang isang tagapatay at pinaputol ang ulo ni Juan sa bilangguan. 28. Dinala ito sa dalaga at ibinigay niya sa kanyang ina. 29. Nang marinig ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang katawan at inilibing sa isang libingan. 30. Nang makabalik ang mga alagad kay Jesus, ikinuwento nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. 30. Sinabi niya sa kanila, "Lumayo kayo sa isang liblib na lugar at magpahinga sandali, sapagkat marami ang dumarating at umaalis at wala silang oras kahit kumain." 32. Kaya sila ay lumisan sa pamamagitan ng bangka papunta sa isang liblib na lugar. 33. Ngunit nang makita sila ng mga tao, maraming nakarating bago sila at nagtipon sa kanila. 34. Nang makita ni Jesus ang maraming tao, nahabag siya dahil sila'y parang mga tupa na walang pastol at nagsimulang magturo sa kanila ng maraming bagay.
35. Nang lumipas ang araw, sinabi ng kanyang mga alagad, "Lugar na ito ay liblib at hating gabi na. Palayain mo na ang mga tao para makabili sila ng pagkain sa mga nayon." Shirtains Rees, sinabi ni Jesus, "Bigyan ninyo sila ng pagkain." Sinabi nila, "Bumili ba kami ng tinapay na nagkakahalaga ng 200 denaryo at pakainin sila?" 37, sinabi niya, "Ilang tinapay ba ang mayroon kayo? Tingnan ninyo." Sabi nila, 5 tinapay at 2 isda lamang. 38, iniutos niya sa kanila na paupuin ang lahat sa damuhan sa pangkat-pangkat. 39, kaya umupo sila sa pangkat ng 100 tao at 50. Hapem kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin sa langit, pinagpala at pinira-piraso ang tinapay. Ibinigay niya sa mga alagad upang ipamahagi sa lahat, at hinati niya ang 2 isda sa lahat. 41, kumain ang lahat at nabusog. 42, nangolekta sila ng 12 basket na punong-puno ng mga natirang piraso at isda. 43, ang kumain ng tinapay ay humigit kumulang 5,000 lalaki. 44, ang bilang ng mga lalaki na kumain ng tinapay ay humigit kumulang 5,000 lalaki, hindi kasama ang mga babae at mga bata. 45, mo agad niyang pinilit ang kanyang mga alagad na sumakay sa bangka papunta sa kabilang pampang habang pinapalaya niya ang mga tao. 47, pagkatapos pumunta siya sa bundok upang manalangin. 47, nang gabing-gabi, nasa gitna na ng dagat ang bangka at siya ay nag-iisa sa lupa. 48, nang makita niya silang nagsisikap sa paglalayag dahil sa malakas na hangin, lumapit siya sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng tubig. 49, nang makita nila siya, inisip nila na isang espiritu ito at sumigaw. Lahat ay nakita siya at natakot. Ngunit agad siyang nagsalita, "Magpakatapang kayo, ako ito, huwag kayong matakot." 51, sumakay siya sa bangka at huminto ang hangin. Labis silang namangha at nagtaka sa sarili. 52, hindi nila naunawaan ang himala ng tinapay sapagkat ang kanilang puso ay matigas. 53, nang makarating sila sa pampang, pumasok sila sa lupain ng Genesaret at dumapo sa baybayin. 54, paglabas nila sa bangka, agad nilang nakilala si Jesus. 55, dumaan sila sa buong rehiyon at dinala sa kalsada ang mga may sakit kung saan narinig nila na naroroon siya. 56, at saan man siya pumasok, sa nayon, lungsod o lugar, inilapag nila ang mga may sakit sa lansangan at humiling na mahipo kahit ang gilid lamang ng kanyang damit, at lahat ng humipo ay gumaling. Marcos Kabanata 1 MBB. Una dumating ang mga Pariseo at ilang guro ng kautusan mula sa Jerusalem kay Jesus, at nakita nila ang kanyang mga alagad na kumakain ng tinapay na hindi hinugasan ang kanilang mga kamay. Ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay sumusunod sa tradisyon ng matatanda. Kapag kumakain ang sinuman, hindi sila humahawak ng pagkain hanggat hindi naghuhugas ng kamay ng mabuti. At kapag dumating mula sa merkado, hindi sila kumakain ng hindi naglilinis ng sarili ayon sa tradisyon na ipinasa ng matatanda. At marami pang iba nilang tradisyon, gaya ng paglilinis ng mga tasa, pitsel, at iba pa. Kaya't tinanong siya ng mga Pariseo at mga guro ng kautusan, "Bakit hindi sinusunod ng iyong mga alagad ang tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na hindi hinugasan ng kanilang mga kamay?" Sumagot siya sa kanila, "Tama ba sa inyo ang paglabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Sinabi ni Isaias ng tama tungkol sa inyo, mga hipokrito, gaya ng sinabi niya. Ang mga taong ito ay nagpaparangal sa akin ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ngunit walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, sapagkat itinuro nila ang mga utos ng mga tao bilang doktrina. 8, inilisan nila ang utos ng Diyos upang sundin ang tradisyon ng mga tao. 9, at sinabi niya sa kanila, "Lubos ninyong nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon, sapagkat sinasabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sinumang mambabatikos sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay." 11, ngunit kayo ay nagsabi, "Kung sinuman ang magsabi sa kanyang ama o ina,
Anuman ang maitutulong ko sa iyo ay handa na bilang handog sa Diyos. 12 Hindi na niya kailangang igalang ang kanyang ama o ina. Kaya't inyong winawasak ang salitang Diyos sa pamamagitan ng inyong tradisyon na itinuro ninyo. 13 Marami pa kayong ganitong mga bagay na ginagawa. No part 13 sa 15. Tinawag niya ang maraming tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo ako lahat at unawain." 18 Walang bagay sa labas ng tao na kapag pumasok sa kanya ay makapagpaparumi sa kanya. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa tao mula sa loob ay siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mga alagad ay nagtaka sa kahulugan nito. 17 At sinabi niya, "Kung kayo'y may pakiramdam, unawain ninyo. Ang anumang pumapasok sa tao mula sa labas ay hindi makapagpaparumi sa kanya." 18 Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at lumalabas sa palikpik na nagtatapon sa lahat ng pagkain. 19 Kaya't nilinaw niya na lahat ng pagkain ay malinis. 20 Pagkatapos ay nagtakda siya ng mga tao sa paligid at sinabi, "Mula sa loob ng tao, mula sa kanyang puso, lumalabas ang masamang kalooban, ang mga kasalanan, gaya ng pag-iimbot, pandaraya, kasamaan, pagkamakasarili, pagsisinungaling, kahalayan." 21 Ito ang nagpaparumi sa tao, hindi ang pagkain. 22 Pagkatapos ay umalis siya sa tao at pumunta sa mga bayan ng Tiro at Sidon. Pumasok siya sa isang bahay at hindi niya gustong ipaalam sa iba, ngunit narinig ito ng isang babae na isang Kananeo na babae mula sa rehiyon at humingi sa kanya, "Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin. Ang aking anak ay pinamumugaran ng isang masamang espiritu." 23 Hindi siya sumagot ng kahit isang salita sa kanya. Tapos ay kabas, tumayo ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Palayain mo siya sapagkat sumusunod siya sa atin." 20 Sumagot siya, "Hindi para sa akin upang ibigay ang tinapay ng mga anak sa mga aso." 26 Ngunit sinabi niya, "Oo, Panginoon," sabi ng babae, "ngunit kahit ang mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mumo mula sa mga pinggan ng kanilang mga amo." 25 Sumabi si Jesus sa kanya, "Dahil sa iyong pananampalataya, mangyari sa iyo ang iyong hiling." At mula noon, gumaling ang kanyang anak. 28 Pagkatapos ay umalis si Jesus at pumasok sa dagat ng Galilea at pumunta sa mga bundok sa paligid ng Decapolis. 29 Dinala sa kanya ang mga may kapansanan, bulag, pipi, at iba pa at pinagaling sila. 30 Maraming tao ang namangha nang makita ang kagalingan na ginawa niya. 31 Tinawag niya ang 12 alagad at sinabi sa kanila ng pribado, "Huwag kayong magsabi tungkol sa akin sa iba." Marcos Kabanata 8, Tagalog MBB. Pagkatapos ng maraming araw, muli namang dumating ang karamihan at wala na silang pagkain. Itor, at tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nangawa kayo ng awa sa kanila, sapagkat 4 na araw na silang kasama ko at wala silang pagkain." 3 Kung palalayain ko sila ng walang pagkain, manghihina sila sa daan. Sumagot ang kanyang mga alagad, "Saan kaya makakabili ng sapat na tinapay para pakainin sila dito sa disyerto?" Sinabi niya sa kanila, "Ilang tinapay ang meron ninyo?" Sabi nila, 7 tinapay. 6 iniutos niya sa mga tao na maupo sa lupa. Kinuha ang 7 tinapay, pinagpala, pinira piraso, at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa kanila, at sila ay kumain. Pinulot nila ang 7 basket ng mga natirang piraso. Humigit kumulang 4,000 ang kumain. 8 Pagkatapos ay pinaalis niya ang mga tao, at agad silang sumakay sa bangka at pumunta sa Betsaida. 9 Nang makarating sila sa Betsaida, dinala sa kanya ang isang bulag, at humiling sa kanya na hipuin siya. Senong hinawakan ni Jesus ang mata ng bulag, at tinanong siya, "Nakikita mo ba ang anuman?" 11 Tumingin siya at sinabi, "Nakikita ko ang mga tao, ngunit parang mga puno at gumagalaw." Muling hinawakan ni Jesus ang kanyang mga mata, at nakita siya ng buong linaw. Nakaayos na siya at nakita ang lahat ng malinaw. 13 At pinauwi siya at sinabi sa kanya, "Huwag kang pumasok sa bayan." Nang makalagay sila sa bangka, nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, maliban sa isang tinapay na dala nila. 15 Babala ni Jesus sa kanila,
Mag-ingat sa libadura ng mga Pariseo at ng Herodes. 16 Pinag-usapan nila sa isa't isa. Walang tinapay ang dala namin. That 17 Napansin ni Jesus at sinabi sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip tungkol sa kung wala kayong tinapay? Hindi pa rin ba kayo nakakaunawa o nakakaalala ng 7 tinapay na pinagpala ko sa 4,000 at ilang basket ng natirang piraso ang nakuha ninyo?" 18 O hindi ba ninyo naiintindihan ang tungkol sa 7 tinapay at ilang basket na nakuha sa 4,000? 19 Naiintindihan nila na hindi siya nagsasalita tungkol sa tinapay kundi babala laban sa mga Pariseo. 20 Pagdating sa Betsaida, dinala sa kanya ang isang bulag at hiniling na hipuin siya. 21 Hinawakan ni Jesus ang mata ng bulag at tinanong, "Nakikita mo ba ang anuman?" 22 Tumingin siya at nagsabi, "Nakikita ko ang mga tao, ngunit parang mga puno at gumagalaw." 23 Muling hinawakan ni Jesus ang kanyang mga mata. Nakakita siya ng malinaw at naayos ang lahat. 24 Pinawi siya at sinabi, "Huwag kang pumasok sa bayan." 20 Pumunta si Jesus sa mga bayan ng Cesarea Filipos at tinanong ang kanyang mga alagad, "Sino ako para sa mga tao?" 26 Sabi nila, si Juan Bautista, ang iba ay Elias, ang iba ay isa sa mga propeta. 27 Tinanong niya sila, "Ngunit sino ako para sa inyo?" Sumagot si Pedro, "Ikaw ang Kristo." 28 At ipinagbabawal niya sa kanila na sabihin ito sa iba. 29 Simula noon ay nagsimulang ipaliwanag ni Jesus sa kanila na kailangan niyang magdanas ng maraming bagay at pagtanggi at kamatayan at sa ikatlong araw ay mabuhay muli. Srena, ngunit si Pedro ay kinuha siya sa tabi at nagsimulang pumuna. Sinabi niya, "Mangyari sa iyo ito, wag na." 31 Ngunit tumingin siya sa kanyang mga alagad at pinagsabihan si Pedro, "Lumayo sa akin, Satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos kundi ang sa tao." 32 Tinawag niya ang karamihan kasama ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Kung sino man ang nais sumunod sa akin, kailangan niyang talikdan ang kanyang sarili at dalhin ang kanyang krus at sumunod sa akin." 33 Sapagkat kung sino ang nais iligtas ang kanyang buhay ay mawawala ito. Ngunit kung sino ang mawawala ang kanyang buhay alang-alang sa akin at sa ebanghelyo ay ililigtas ito. 34 Ano ang pakikinabang ng tao kung makamit niya ang buong mundo, ngunit mawawala ang kanyang kaluluwa? 35 Ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? 36 Ang sinumang ipagmalaki ang kanyang sarili ay mapapababa, at ang sinumang magpapakumbaba ay maiangat. 37 Nangyari ito habang sila ay nasa daan. Sinabi niya, "Sino ang pinaniniwalaan ninyo na pinakamalaki sa kaharian ng Diyos?" 38 Sinabi niya sa kanila na kapag ang sinuman ay tumanggap sa isang batang gaya nito sa aking pangalan, ay tumatanggap rin sa akin. At ang sinumang tumanggap sa akin ay hindi tumatanggap sa akin, kundi sa nagpapadala sa akin. Marcos 9, Tagalog, maybe. Una sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Totoo, sinasabi ko sa inyo, may ilan sa atin na hindi mamamatay hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumating sa kapangyarihan." Pagkatapos ng 6 na araw, dinala niya sina Pedro, Santiago, at Juan, at pumunta sa isang mataas na bundok ng mag-isa. At doon siya nagbago sa harapan nila. 3 Ang kanyang mga damit ay naging makinang na puti, higit pa sa anumang manghahabi sa lupa ang makapaputi. 4 At may nakita silang sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, "Guro, napakabuti na nandito tayo. Gumawa tayo ng 3 tolda, isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." 6 Hindi niya alam ang kanyang sinasabi, sapagkat sila ay natakot. 7 Dumating ang isang ulap at natakpan sila, at narinig nila ang tinig mula sa ulap, "Ito ang aking anak na minamahal. Siya ang dapat ninyong pakinggan." Oko nang sila'y lumingon, wala na sila sa ulap kundi si Jesus lamang nakasama nila. Nawon habang bumababa sila sa bundok, inutos niya sa kanila na huwag sabihin sa sino man ang kanilang nakita hanggang sa muling pagbuhay ng anak ng tao. Tinatanong nila siya tungkol sa muling pagbuhay ng anak ng tao, at sinabi niya sa kanila na ito ay para sa oras nito. 11 At sinabi nila sa kanya, "Bakit sinasabi ng mga manunulat na kailangang dumating muna si Elias?" Sinabi niya sa kanila, "Totoo,
Si Elias ay darating at ayusin ang lahat. Ngunit sinabi ko sa inyo, kailangan ding tiisin ng anak ng tao ang maraming bagay at siya'y pagtatalikuran. 13. Ngunit sinabi niya rin, sinasabi ko sa inyo, si Elias ay dumating na at ginawa sa kanya ang lahat ng nais nila, tulad ng isinulat sa kanya. Parpin nang bumaba sila, sinalubong nila siya ng maraming tao. 15. Biglang nagalit ang mga guro ng kautusan dahil hindi niya tinuruan ang mga alagad sa lansangan at nagsalita sa kanila. Sin tinatanong ni Jesus, ano ang pinag-aaway ninyo? In 17, sumagot sila, Guro, dinala namin sa iyo ang isang lalaki na pinamumugaran ng espiritu na hindi makalabas, at kahit anong gawin namin hindi siya nakakaalis. Tuwasang, humingi kami sa iyong mga alagad na palayain siya, ngunit hindi nila nagawa. 19. Sumagot si Jesus, ulahin ng maliit na pananampalataya, hanggang kailan pa ako makakasama ninyo? Dalhin ninyo siya sa akin. 20. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ano ang inyong sinasabi? Kung may pananalangin at pag-aayuno, makakalabas ang ganitong uri ng demonyo. 21. Dinala nila siya sa kanya, at nang makita ito, nagalit ang demonyo sa kanya, at pinasigaw siya, at hinampas-hampas siya, at pumunta na rin mula sa kanya. 22. Pagkatapos ay tanungin niya ang ama ng batang lalaki, magkano na ang panahon na nangyari ito sa kanya? Sabi niya, mula pagkabata, 23. At madalas na pinapalayas ng demonyo ang anak ko, at naparalisa siya, at nakakasigaw ng malakas. At sinubukan namin ang iyong mga alagad na palayain siya, ngunit hindi nila nagawa. 20 par sinabi ni Jesus, O Diyos, kung may anuman, ipagkaloob mo ang pananampalataya sa kanila. 25. At nang makita ni Jesus ang kanyang puot, sinabi niya sa demonyo, lumayas ka at huwag mo na muling pumasok sa kanya. 26. At lumabas ang demonyo at parang patay na ang bata, ngunit nang tumayo rin siya at naglakad. 27. Pagkatapos ay humiling si Jesus sa kanyang mga alagad na huwag sabihin ito sa sino man hanggang sa panahon ng muling pagbuhay ng anak ng tao. Habi 28. Naglakad sila pa uwi at tinanong siya ang mga alagad, ano ang pinag-uusapan mo tungkol sa muling pagbuhay ng anak ng tao? 29. Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niya at takot ang pumuno sa kanila upang itanong ito sa kanya. 30. Pagkatapos ay pumunta sila sa Capernaum. At nang nasa bahay siya, tinanong niya sila, ano ang pinag-uusapan ninyo sa daan? 31. Ngunit sila'y tahimik, sapagkat sa daan ay nag-usap sila kung sino ang pinakamalaki. 32. Naupo siya, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, kung sino ang nais maging pinakamalaki sa inyo, maging alipin ninyo ang lahat. 33. At kumuha siya ng isang bata, inilagay siya sa gitna nila, at niyapos sila at sinabi sa kanila, 34. Sino mang tatanggap sa isa sa mga batang ito, sa aking pangalan ay tatanggap rin sa akin. At ang tatanggap sa akin ay tatanggap rin sa nagpapadala sa akin. 35. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang nais maging unang tao ay magiging huling tao sa lahat at lingkod ng lahat. 36. Kinuha niya ang isa pang pagkakataon upang ipakita, kung sino mang magpapakumbaba tulad ng batang ito, siya ang pinakamalaki sa kaharian ng Diyos. Ad 37. Ang sino mang magtatanggap sa akin ay hindi lang sa akin tumatanggap, kundi sa Diyos na nagpapadala sa akin. 38. Tinanong ni Juan, Guro, nakita namin ang isang tao na nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, ngunit hindi siya kasama natin. Pinigilan namin siya sapagkat hindi siya sumunod sa atin. 39. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong pigilan siya sapagkat walang sino man nagagawa ng isang himala sa aking pangalan ang makakapagsalita ng masama laban sa akin. Farber, sapagkat sinumang hindi laban sa atin ay para sa atin. 41. At sinabing, sino man ang magbibigay kahit isang baso ng tubig sa isa sa mga batang ito dahil sa aking pangalan, hindi niya mawawala ang gantimpala. 42. Kung sino man ay mangakit ng isa sa mga maliit na ito na maniwala sa akin, mas mabuti pa sa kanya na itali sa kanyang leeg ang isang gilingang bato at itapon sa dagat. Parte 3.
Kung ang iyong kamay ay nagpapasagasa sa iyo na magkasala, putulin mo ito. Mas mabuti kang pumasok sa buhay na may isang kamay kaysa magkaroon ng dalawang kamay at pumasok sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Artaw 4. Kung ang iyong paa ay nagpapasagasa sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti kang makalakad na may isang paa kaysa pumasok sa impyerno na may dalawang paa. Karantaib. Kung ang iyong mata ay nagpapasagasa sa iyo, tanggalin mo ito. Mas mabuti kang makakita sa buhay na may isang mata kaysa pumasok sa impyerno ng apoy na hindi mapapatay. Marcos Kabanata 10. Umalis si Jesus doon at nagpunta sa hangganan ng Judea at sa kabila ng ilog Jordan. Muling nagtipon ang maraming tao sa kanya, at gaya ng nakagawian niya ay tinuruan niya sila. Doon lumapit ang mga Pariseo upang subukin siya at tinanong siya, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" 3. Sumagot siya, "Ano ang iniutos sa inyo ni Moises?" Sinabi nila, "Pinahintulutan ni Moises ang lalaki na gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ang kanyang asawa." Iba. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Isinulat ni Moises ang utos na ito dahil sa katigasan ng inyong puso. Ngunit mula pa sa simula ng paglikha ay ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. Sina dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tepuen. Pagdating nila sa bahay ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol dito. 11. Sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang hiwalayan ng kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya laban sa kanya." 12. At kung ang babae naman ang hiwalayan ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya rin ay nagkakasala ng pangangalunya. Pinagpala ni Jesus ang mga bata. 13. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hipuin niya ang mga ito, ngunit pinagsabihan sila ng mga alagad. Part 10. Nang makita ito ni Jesus ay nagalit siya at sinabi, "Pabayaan ninyo ang mga bata na lumapit sa akin. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa mga tulad nila. Pamiminsin katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng isang bata ay hindi makapapasok dito." 16. At kinalong niya ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at sila'y pinagpala. Ang mayamang lalaki. 1. Habang naglalakbay si Jesus ay may isang lalaking tumakbo at lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." 19. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang manlalamang, igalang mo ang iyong ama at ina. 20. Sinabi ng lalaki, "Guro, lahat ng ito ay sinunod ko mula pa sa aking kabataan." 21. Tumingin si Jesus sa kanya at minahal siya. Sinabi niya, "May isang bagay ka pang kulang. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin." 22. Nalungkot ang lalaki nang marinig ito at umalis na may dalamhati sapagkat marami siyang ari-arian. 23. Tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap para sa mayayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos." Dahil teatro na mangha ang mga alagad sa sinabi niya. Ngunit sinabi niyang muli, "Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos." 20. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa makapasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos. 26. Lalo silang namangha at nagsabi, "Kung ganoon, sino ang maliligtas?" 20. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos, sapagkat sa Diyos ay posible ang lahat ng bagay." 28. Sinabi ni Pedro, "Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa iyo." 29. Sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sino mang nag-iwan ng bahay, kapatid, ina, ama, anak o lupain, dahil sa akin at sa Ebanghelyo,
30 na hindi tatanggap ng 100 ulit ngayon, mga bahay, kapatid, ina, anak at lupain, kasama ng mga pag-uusig, at sa darating na panahon ay buhay na walang hanggan. 21. Ngunit maraming nauuna ang mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna. Muling inihula ni Jesus ang kanyang kamatayan. Turned tao. Habang naglalakbay sila papuntang Jerusalem, ay nauna si Jesus sa kanila. At sila ay namangha at natatakot. Muling isinama ni Jesus ang 12 at sinabi kung ano ang mangyayari sa kanya. 33. Makinig kayo. Pupunta tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong pari at mga guro ng kautusan. Hahatulan nila siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. 1 Pator siya'y kanilang kukutyain, duduraan, hahagupitin at papatayin, ngunit pagkatapos ng 3 araw ay muli siyang mabubuhay. Ang hiling nina Santiago at Juan, 35 lumapit sa kanya sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, at sinabi, Guro, may nais kaming hilingin sa iyo. 36 sinabi niya, ano ang nais ninyo? 37 sumagot sila, ipagkaloob mo sa amin na makaupo ang isa sa kanan mo at ang isa sa kaliwa mo sa iyong kaluwalhatian. 38 sinabi ni Jesus, hindi ninyo alam ang inyong hinihingi. Makakainom ba kayo sa kopang iinumin ko o mababautismuhan sa bautismong daranasin ko? 39 sinabi nila, kaya namin. Sinabi ni Jesus, makakainom nga kayo sa kopang iinumin ko at daranas ng bautismong daranasin ko. 40 Ngunit ang pag-upo sa kanan o kaliwa ko ay hindi ako ang magbibigay. Ito ay para sa mga pinaglaan nito. 41 Nang marinig ito ng 10 alagad ay nagalit sila kina Santiago at Juan. 42 Tinawag sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga bansa ay naghahari sa kanila at ang kanilang mga dakila ay may kapangyarihan sa kanila. 43 Ngunit hindi dapat ganoon sa inyo. Ang sino mang nais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. 44 At ang sino mang nais maging una sa inyo ay dapat maging alipin ng lahat. 45 Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami.